Shalom Aleichem mga kapatid. This is the Preaching in the Wilderness series and reading of the Catholic Daily Gospel reading. Pinabasa ito sa buong mundo ng mga Catholic churches. And the Gospel of the day is taken from Luke chapter 4, verses 38 to 44. Glory to you, Lord. After he left the synagogue, he entered the house of Simon. Simon's mother-in-law was afflicted with a severe fever, and they interceded with him about her. He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them. At sunset, all who had people sick with various diseases brought them to him. He laid his hands on each of them and cured them. And demons also came out from many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and did not allow them to speak, because they knew that he was the Messiah. Jesus lives. At daybreak, Jesus left and went to a deserted place. The crowds went looking for him. And when they came to him, they tried to prevent him from leaving them. But he said to them, "To the other towns also I must proclaim the good news of the kingdom of God, because for this purpose I have been sent." And he was preaching in the synagogues of Judea, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning sa lahat. Good morning, Brother Joseph June. Dapat Brother Joseph September. Kasi September na po ngayon. So, yan po yung ebanghelyo ngayon. Si itong Simon na tinutukoy dito mga kapatid ay si Simon Pedro. At pinagaling ng Panginoon ang biyenan ni Simon Pedro. So, ibig sabihin, nakiusapan siguro ni San Pedro ang ating Panginoong Jesucristo na pagalingin ang kanyang biyenan. So, sinasabi, kaya nga ang most possibly natural, pero yung biyenan ni San Pedro ay nabanggit dito, pero yung kanyang asawa ay hindi binanggit. So, there are possibilities na during this time ay namatay na yung asawa ni San Pedro. So, kaya ang mga kapatid natin na mga anti-Katoliko or non-Catholic ay malabi nilang sinasabi na itong reference na ito na si San Pedro ay may asawa. Bakit ang mga pari ay walang asawa? Pero kung titingnan natin na ang tinawag ng Panginoon ng mga apostol ay mga walang asawa, di ba? Walang binanggit na asawa. Only si Saint Peter. Si Saint Peter binanggit yung binan pero hindi binanggit yung asawa. So may possibility na baka balo na si San Pedro during this time. So kaya nga kung makikita natin ay full time na nakapagsunod na si San Pedro sa ating Panginoong Jesucristo. Nung tinawag siya ng Panginoon, di ba, ma-recall natin yung tinawag ni San Pedro ng Panginoon na nang nangingisda siya, ay sumunod siya kagad. Try to imagine yung kabuhayan mo, iiwan mo. Samantalang may pamilya ka. So, most possibly na balo na San Pedro during this time. Kaya, hindi ma-question ng iba natin mga kapatid sa ibang sekta na bakit ang mga pare natin ay walang asawa. Kasi the fact na tumunod kaagad si San Pedro nung tinawag siya, most possibly balo na siya during those times. At the same time, ang mga lagal ay walang asawa din.
At the same time, ang Panginoong Jesucristo hindi rin nag-asawa. Of course, may mga haka-haka na ina-associate ng mga skeptic or itong mga atheist na si San ng Panginoong Jesucristo ay may relasyon daw kay Mary Magdalene. Di ba? Kahit si Dan Brown doon sa depiction ni Dan Brown doon sa Last Supper, ay makikita natin doon na yung isa doon ay parang dinidefect niya na yun ay si Mary Magdalene. Pero kung titingnan natin sa historical background, sa konteksto, yun ay si John the Beloved. Kasi si John the Beloved ay bata pa, kaya parang siyang mukhang babae. Hindi yun si Mary Magdalene. Kaya nga dito dati sa amin nagkaroon sila ng dramatization yung mga youth Ang isa nilang kinuha na John the Beloved is babae. So parang ang dating is influensyahan sila ni Dan Brown. So sabi ko alam ko na kung anong thinking ito. Ito ay thinking ni Dan Brown. So yun. Maging si San Pablo, kung babasahin natin si San Pablo ay binanggit niya doon sa 1 Corinthians chapter 7 na siya ay walang asawa. At the same time, inihimok niya rin yung iba na sa hirap ng buhay ngayon, kung ako hindi na ako mag-asawa. Pero of course, i-consider natin yon na ang sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 12, hindi lahat makatatanggap ng ganong kalalagayan. Kasi sabi dito sa Matthew chapter 19 verse 12, ito yung sagot natin sa mga anti-katoliko na ang simbahang katoliko raw ay turo ng demonyo by quoting 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na yun daw yung doktrina natin, pero hindi nila kinoconsider mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi at saka si San Pablo. Ito sa Matthew chapter 19 verse 12, mga kapatid. That is why our priests do not marry because of this reason. Okay. Some are incapable, Matthew chapter 19 verse 12. Some are incapable of marriage because they were born so. Some because they were made so by others. Some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Yan, there are some who renounce marriage for the sake of the kingdom of heaven. And then ang karugtong, whoever can accept this oath, ought to accept it. So yung mga magpapari, they accepted the challenge for the sake of the kingdom. They renounced the marriage for the sake of the kingdom. So they ought to accept, they accepted it. Kasi kung hindi nila ma-accept yun, mga kapatid, try to imagine ang religious formation, lalo na kapag religious, hindi diocesan, 5-year college. Then after that, magiging postulant sila, magkakaroon sila ng immersion sa community, 2 years. Then after that, novitiate. Then after ng novitiate, magiging brother sila, magkakaroon na sila ng mga religious profession. Yan. Then after ng novitiate, magiging later on brother, then later on magiging deacon sila. So sa certain period of time yan, after novitiate, dito sa amin, alam ko yan kasi may mga religious ang nakakasakop sa parokya namin for servants of the divine providence. After ng what we call this, after ng kanilang postulancy, wala na, tapos na, umuwi na sila. Hindi na sila nagtuloy. Ang iba nga, dito pa nakapag-asawa. Dito pa nakapag-asawa sa amin, yung mga dating seminarians. Kasi ibig sabihin, they cannot, ito yung sinasabi sa sa Matthew 19 verse 12. Because they have renounced marriage for the sake of the kingdom. Whoever can accept this ought to accept it. Hindi nila kayang matanggap, or maybe that is not their real calling.
na italaga ng totally ang buong buhay nila sa Panginoon. Kaya nag-asawa sila, hindi sila nagtuloy. Kasi kung para sila sa bukasyon na yon, yung bukaring nila, yung vocation nila is really for the Lord, ay talagang matutuloy sila. Hindi sila nagtuloy. Pero pagkatapos na ng brother na sila, meron nga dito sa amin, meron din akong kilala, actually. Ka-friend ko sa Facebook. Ano na siya, brother na siya, nagkaroon siya ng profession, religious profession. Pero binrake niya yung religious profession niya kasi na-meet niya yung dati niyang first love yata nung high school or college. Nag-asawa siya. So, ibig sabihin, hindi niya tinanggap yung renouncing of marriage, Matthew 19 verse 12. Then, pagdating sa deacon, di ba, prior ka mag-deacon, kung sa tingin mo na parang doubt ka sa calling mo, pwede ka mag-ask ng regency period. Yung regency period, it is either 1 year or 2 years. Depende sa'yo. Then, pagdating na ordain ka na as deacon, mga 6 months after, they can be ordained as priest. So, ganun kahaba. Try to imagine. Kasi, habang nag-brother sila, mag-aaral na sila doon. During sa brother nila, mag-aaral na sila ng philosophy. Kailangan tapusin nila yung philosophy and then theology. So, 2 course yung tatapusin pa nila. So, haba nun, mga kapatid, more than 12 years sa religious. So, you see, sa haba ng 12 years na yon, maraming mangyayari. So, kung hindi talaga sila tinawag ng Panginoon para sa paglilingkod, they cannot accept this, what the Lord Jesus is saying here in Matthew 19 verse 12. Sabi dito, there are some because they have others, some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom, and whoever can accept it ought to accept it. So kung hindi nila tanggap, lalabas sila sa pagiging religious at mag-aasawa sila. Marami kaming kilala na gano'n nag-aasawa. Kahit nga kung minsan pare na umalis sila sa pagiging pare and then nag-asawa. May mga kakilala kami. Pero bago sila makapagpakasal ay may tinatawag na hihingi sila ng dispensation sa Pope bago sila makikasal. So, ganun ang sistema ng mga dating mga pari at mga pare. So, hindi pwede gamitin ng mga anti-Catholic sa atin yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3 kasi may konteksto yun. So, dito makikita natin na ang binan ni San Pedro ay pinagaling ng Panginoon. Then after it ay naglingkod siya sa Panginoon. And then ang kasunod dito mga kapatid, dito sa Luke chapter 4 verses 38 to 44. Ituloy po natin mga kapatid. So Luke chapter 4 verses 38 to 44. Eto. At sunset, verse 40, at sunset he will sick with various diseases, brought them to him. He laid his hand on each them and cured them. And demons also came out from many, shouting, "You are the Son of God." Sabi ni Psyche, how much is love reading? What's that? Okay. Sabi dito, and demons came out from many, shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and did not allow them to speak because they knew that he was the Messiah. Kung meron man sa atin, kung meron man higit nakakakilala sa Panginoon, ay ang demonyo yun. Alam niyo kung bakit? Kasi they just came
They came from heaven at ibinagsak lamang sila because of their disobedience, because of their rebellion. So that is why the Lord Jesus Christ is preventing them to speak about Him. Yan. Ito ang sinasabi. And the demons came out from many. Yan. Makikita natin nagpagaling ang Panginoong Jesucristo sa mga may sakit. Ibig sabihin, makikita natin dito that most of the sickness and diseases is caused by the demons, by the devil. Of course, alam natin na there are some sickness and diseases ay kagagawan din natin or di kaya abuses natin, mga kapatid, di ba? Alam natin yon. Pero there are sickness na halimbawa dulot ng panahon, pinapahintulutan ng Panginoon ay kuminsan kasi andun yung negligence natin kaya tayo nagkakasakit. Pero there are sickness and diseases that brought by the demons. Especially kapag inaalaw natin ang demonyo na makakilos sa ating buhay. At isa na ron, ang isa sa entry point ng demonyo sa ating buhay is yung kasalanan, mga kapatid. Kasalanan. Kaya kung aware kayo at nasusubaybayan nyo si Father Darwin Gitgano. Si Father Darwin Gitgano isa siyang apologist, Catholic apologist, pari, debater, at the same time is official exorcist sa parte ng Diocese ng Bohol sa ilalim ng Diocese ni Father Avet. Yan. Sa maraming mga testimony ng mga pumupunta sa kanya para magpa-deliverance and magpa-exorcism, na ang mga taong ito, after they were exorcised, they were delivered from the bondage of the devil. Kasunod noon, nagkaroon sila ng kagalingan. Try nyo po i-follow si Father Darwin Gitgano para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Dito, makikita natin sa Ebanghelyo na demons came out from many shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and he did not allow them to speak because he knew that he was the Messiah. Kasi ang sabi ko nga sa inyo, kung may nakakilala man ang higit sa Panginoong Jesucristo, ay ang demonyo yun. Kaya hindi niya inalaw. Kasi kung i-allow niya, ayaw ng Panginoong Jesucristo na makilala siya ng mga tao. Di ba? Kasi kapag makilala siya ng mga tao na siya yung Mesiyas, alam naman natin yung consequence. Pag sinabing Mesiyas, hari, magmula sa angka ni David. Natural, kung mula sa angka ni David, ibig sabihin, ito yung tagapagmana ng trono ni David. Alam naman natin magiging consequence nun kasi during those times, they are under the rule of the Roman Empire. Diba? So, kung nagbabasa kayo ng Bible, nabasa niyo yung buong New Testament, maintindihan niyo kung ano yung pinagsasabi ko. Diba? Nasabi nga ni Caiaphas, it is better for one person to die than the whole country to suffer. Then, sinabi doon sa ni St. John, sinabi doon sa open and close parenthesis, sabi niya, Caiaphas said those words without knowing he is prophesying what the Lord will do. Yan. So, that is why the Lord Jesus Christ don't want the devil to speak, kasi kung may nakakilala na sa Panginoong Jesucristo, ang demonyo yun. Kaya nga, dito sa aklat ng Santiago, hanapin natin mga kapatid. Sundan nyo po, hanapin natin sa book, according to St. James, sa Santiago. May babala dito sa atin. Ito Okay. Buksan niyo po. Sa Biblia niyo sa James chapter 2.
Hanapin ko muna sa kanila. Kalimutan ko mga kapatid. Sabi dito, naniniwala ka ba? Sabi ni St. James dito. Sabi niya, naniniwala ka ba sa Diyos? Abay, ang demonyo ganun din at nangangatal pa. So what is the difference kung naniniwala ka sa Diyos? Ay ang demonyo ay nangangatal din. Kaya nga, napaka-importante ng pananampalataya na may gawa. Sabi rito. So, hanapin mo natin. Kalimutan nyo mga kapatid. Kung makita nyo, pakiko nyo nga. Okay. So yung sinasabi ni Santiago lang, hindi ko makita lang mga kapatid ko saan banda. Sabi niya, nananampalataya ka ba? Sabi niya, ang demonyo man ay nananampalataya din at nanginginig pa. So ano yung difference dapat ng ating pananampalataya? Yung ating pananampalataya, kaya sinasabi dito sa aklat ni Santiago, ang ating pananampalataya ay patay kung walang kalakip na gawa. Dito sa James chapter 2 verse 22, dapat di ay makikita mong magkalakip ang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Then sa verse 26, patay ang katawang hiwalay sa espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Okay, so yan yung sinasabi na ano ang magiging difference ng ating pananampalataya sa demonyo kasi nangangatal pa sila. So, ang magiging difference ito, sa James chapter 2 verse 19 pala mga kapatid, sa Santiago chapter 2 verse 19. Sumasampalataya ka sa Diyos, sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangatal pa. So ano yung dapat magiging pagkakaiba ng ating pananampalataya? Kung babasahin mo itong James chapter 2, pinapaliwanag dito, dapat ang magiging pagkakaiba ng ating pananampalataya sa demonyo is yung pananampalataya natin na may kalakip na gawa. Sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Dapat mas higit or else, anong pagkakaiba ng pananampalataya mo kung wala ka namang kalakip na gawa? Yan. So, okay. Kaya hindi hindi pinagsasalita ng Panginoong Jesucristo na ang mga demonyong ito ay magsalita patungkol sa Kanya. Kasi kung may nakakakilala man sa Panginoong Jesucristo, walang iba kundi ang demonyo kasi they were in heaven before. Di ba? So makikita natin yon. Then, dito sabi dito na and demons also came out from many shouting, "You are the Son of God." So sinabi ko kanina na maraming mga sakit na kagagawa natin, of course. And then yung iba kapahintulutan ng Panginoong Jesucristo, kapahintulutan ng Diyos. Ang pangatlo ay kagagawan ng demonyo sa ating buhay. Kagagawan ng demonyo. Una, kagagawan natin. And then pangalawa, kapahintulutan ng Diyos, pagsubok sa buhay natin, katulad ng kay Job. And then, kagagawan ng demonyo, yun din sa kwento ni Job. Bakit kagagawa ng demonyo? Bakit nagkaroon ang foothold ang demonyo sa buhay natin, mga kapatid? Unang-una doon, yung nga sabi ko sa inyo, na-recommend ko sa inyo si Father Darwin. Kasi unang-una doon, ang naging dahilan para magkaroon ng access ang demonyo sa buhay natin is because of sin.
Yun yung primary entry point ng demonyo. Kaya sinasabi nga dito sa Ephesians chapter 4 verse 27, mga kapatid, sabi dito, okay, Ephesians chapter 4 verse 27, sabi niya, do not leave room for the devil. Although ang context nito is about anger, sa ibang salin nitong Ephesians chapter 4 verse 27, ang nakalagay, mga kapatid, sinasabi, do not, nabasa ko yan before sa ibang mga salin ng Bible, do not give an inch to the devil. Do not give a foothold to the devil. Foothold. Yung, ibig sabihin, parang sinasabi ng banal na kasulatan ni Ephesians chapter 4 verse 27, hindi natin bigyan ng tsansa ang demonyo sa ating buhay. Balik. Hindi natin bigyan ng demonyo ng tsansa ang demonyo sa ating buhay. Paano sa nagkakaroon ng tsansa? Yun nga, mga kasalanan. Ano yung mga kasalanan? Nabanggit ko nung nakalipas na araw. Yung kapag binibigyan natin sila ng tsansa, yung lalo na sa atin mga Katoliko, marami mga Katoliko na akala natin tama yung ginagawa natin. Yung magpapatayo ng bahay. Di ba? Sa pagpapatayo ng bahay, anong gagawin? Magpadugo. Instead na magtawag ng pari para magkaroon ng prayer, groundbreaking prayer. And then, yung i-consecrate yung patatayuan ng bahay, bless. Anong ginagawa ng mga magpapatayo? Magpapadugo. Para raw tumibay ang pundasyon ng bahay. Whereas, kung pakikinggan natin ang mga Catholic exorcist, ang mga kaparian natin, kapag nagpapadugo ka, mga kapatid, ay yan ay kinoconsecrate mo ang bahay mo sa demonyo. Kinoconsecrate mo yung bahay mo sa demonyo. Kahit kung ayaw nyo maniwala sa akin, kung ayaw maniwala sa sinasabi ko, yan yung sinasabi ko sa inyo. Pakinggan nyo si Father Darwin, si Father Jose Sequia, or magbili kayo ng aklat ni Father Jose Sequia sa St. Paul Bookstore or sa National Bookstore, maaari meron. Or online, yung mga books ni Father Jose Sequia. Once na pinaduguan mo ang bahay, ay sinasabi ng mga exorcist natin, ay actually, kinoconsecrate mo yung bahay mo sa demonyo. Kaya, pag naitayo na yung bahay, magtataka kayo, may mga testimony or may mga may-ari ng bahay na kung ano-anong mga phenomenon ang nakikita nila sa bahay. May gumagalaw yung mga object, wala namang gumagalaw, nawawala yung mga susi, lagi yung mga gamit na gagamitin nila. And then, may naramdaman sila, may nakikita sila. Ang bahay daw po, mga kapatid, sabi ng mga exorcist natin, ang bahay daw po na-consecrate sa demonyo by shedding a blood of animals prior ito maipatayo, mga kapatid, ay pagkatapos ng bahay, di ba? Ano nyo yan? Ipapabless nyo. Kahit ipabless nyo pa yan, ay hindi mapapalayas ng demonyo dyan. Stubborn mga demonyo, mga kapatid, kahit i-bless yan. Kasi alam mo kung bakit. Sasabihin ng demonyo, ito yung mga sinasabi ng exorcist, sasabihin ng demonyo, sabi niya, it was consecrated to us, it was given to us. We were given authority by the owner itself. Kaya, ang bahay, maari lamang mapapalayas yung mga demonyo sa bahay na yon by renouncing, sa pamagitan ng pag-renounce ng may-ari doon sa consecration. I-break yung consecration. I-break yung unholy ties with the devil. Then, saka lamang magkaroon ng ma-break yung bondage na yon. And then, after that, breaking the bondage, breaking the unholy ties, renounce yung consecration, saka pa lang i-bless ulit at i-consecrate sa Panginoon. Then, saka palang magkaroon, ma-liberate yung lugar na yun.
Yan, ganun ang kanya, ganun katindi yung process. Hindi yun basta-basta na ganun-ganun lang alis yung demonyo. Again, Angelos Mateo, alas 6 na 6:8 na. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived with the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray for we beseech to you, Lord, the grace into our heart, that we, to whom the incarnation of Christ your Son has made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So yun mga kapatid. So, there are many instances why ang demonyo ay nakakapasok sa buhay natin. Ito ngayon nang dumating ang Panginoon Kristo ay nagkaroon ng deliverance itong mga taong ito, nagsisigawan yung mga demonyo. So, sa atin, paano natin pinapapasok or paano nakakapasok ang demonyo sa ating buhay? By allowing them. We are allowing them because of the sins we are committing, mga kapatid. Yun, isang yung sinasabi ko sa bahay, yung pagpapadugo. Then, isa pa, paano nagkakaroon ng entry point ang demonyo sa ating buhay? Ito yung mga sinasabi ng exorcist natin. Unang kasalanan na yon, yung mga pamahiin. Diba? So, mga pamahiin, ano ba yung mga pamahiin? Mga object, di ba? Mga non-Catholic object, hindi mga non-Catholic object. Halimbawa, dragon. Let us remember mga kapatid, ang dragon mentioned in the book of Revelations is referred to the devil. Yan. Baka hindi nyo pa nabasa yun, basahin nyo. And then, yung mga pamahiin, yung mga palaka na may barya. Alam nyo ba na kahit yung palaka, may binanggit din na palaka doon sa Book of Revelation. Ayan. And then, yung pusa na kumakaway-kaway. Diba? Yung nilalagay natin na mga door chime. May bagong door chime ngayon. Yung Benedictine, yung sinasabi sa pinto. Yung sacramentals. Pwede yun. Pero dapat ipa-exorcise mo saka ipa-bless sa exorcist. Then, yun yung gagawin mong door chime. Kung minsan yung mga door chime na yun, may mga symbolism yun, mga kapatid. Tapos yung iba dyan, mga little gong. Tapos may dragon sa gilid. Diba? Then, yung mga amulet, mga anting-anting, mga lucky charm, yung pula na pinalagay nyo sa bata, yung parang unan na maliit, yung beads na pula na at saka itim. Once na ginagawa natin yung mga kapatid, yun yung nagiging entry point ng demonyo sa buhay natin. Whether you will believe it or not, pero challenge ko sa inyo, magiging challenge sa inyo para i-research nyo, tanongin nyo yung mga exorcist kung yung sinasabi ko ay hindi totoo. Yung pamahiin na yan, yun yung mga nagiging entry point, doorway, kumbaga swan. Kaya nga sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 27,
Do not give an inch to the devil. Do not give a foothold to the devil. Do not leave room for the devil. Sabi niya, huwag nating bigyang lugar. Huwag nating bigyang tsansa ang demonyo. So the devil, nagkakaroon ng tsansa because of these things, mga kapatid. Kahit tanungin niyo yung mga exorcist, kung sa tingin niyo nakakaranas kayo ng ganyan, nakalipas na araw, may lumapit nung Sunday, may lumapit sa akin na sabi niya nga, kasi na-mention ko dati doon sa isang community, nagtanong siya sa akin kasi na-possess daw yung anak. So, pag na-possess yung anak ng kapitbahay nila, yung kaibigan nila, alam nyo ba na kapag ma-possess yan, kapag ilapit yan sa mga exorcist, ang mga exorcist ay hindi basta-basta na lang, i-pray over ka na lang bigla na, in the name of the Lord Jesus Christ, lumayas ka, hindi ganun. Ang mga pari mag-i-interview. What are the possibilities na nagkaroon ng ganito? Kaya nga, ang suggestion sa akin ng exorcist na nakausap ko, sabi niya, ipagkumpisalin mo na. Yan. Kapag makakumpisal ka na, ibig sabihin, isasara mo na yung isasara mo na yung pintuan ng demonyo sa buhay mo. Then, kapag naisara mo na yun, saka mo na maipalayas. Saka mo na siya mapapalayas. Ayan. So, sabi niya, ang suggestion is magkumpisal, pero hindi nga nag-message sa akin ulit. So, yun yung mga kapatid. Mag-i-interview mo na ng pare. Yun yung ginagawa ni na Father Darwin. Meron silang kahit mga exorcist, meron silang case study muna. Yung mag-i-interview mo na siya, ano ba naging possible na reason ito? Baka na-involve ka sa horoscope. Mga doorway din yan, pamahiin yan. Cage of word or spirit of the glass. Those are doorways of the devil. So, kinakailangan ma-renounce mo na yun. Ma-break yung unholy ties doon. At maikumpisal mo na huwag mo nang gagawin yun para maputol mo yung connection mo doon. Unless na matanggal kasi yung connection mo doon, ma-break yung unholy ties, ma-renounce yun, at may consecrate mong muli ang sarili mo sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, or to the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus, saka ka lang magkakaroon ng deliverance, saka ka lang magkakaroon ng healing. Yun yung those are mga bagay-bagay na naging dahilan kung bakit ang demonyo ay nakakapasok sa ating buhay. Di ba ito? Pinalayas ng Panginoon. At the same time, mga kapatid, alam natin na ang demonyo, once na binigyan mo siya ng tsansa sa buhay mo, ng entry point mo, papasok siya na hindi nagpapaalam sa'yo. Papasukin niya yung buhay mo, pakikialaman niya yung buhay mo, kasi ang demonyo pakialamero. Ang Diyos, kakaiba. Kakaiba, hindi, binigyan niya tayo ng freedom. Binigyan niya tayo ng freedom, ng free will. Kaya nga, kung babasahin natin doon sa katulad na nabanggit ko ng kalipas na araw, sa Revelation chapter 3 verse 20, ang sinasabi doon, sabi niya, I stand at the door and knock. Sabi dito, mga kapatid, if anyone hears my voice and open the door, then I will enter his house and dine with him and he with me. So, kakatok ng Panginoon at kung pagbubuksan siya, saka lamang siya papasok. Unlike ng devil, bigyan mo lang siya ng maliit na puwang at yung mga puwang na yun yung mga kasalanan natin, mga extra things na hindi naman yung mga tuo-tuo, sabi ni na Father Darwin palagi, yung mga superstitious belief natin, yung mga activity natin, papasukin ng demonyo yung buhay mo. Unlike si Lord, kakatok siya sa buhay mo, kakatok siya sa puso mo. Hindi ka niya pipilitin. Kasi ang pagka-illustrate ka ng isang artist nitong pento na kinakatokan ni Lord is ang doorknob na sa loob. Pag sinabi nga ang doorknob na sa loob, ibig sabihin, you have the right, you have the full rights whether to open the door or not for the Lord.
Hindi niya tayo pipilitin, mga kapatid. Eh, ang demonyo, once na binigyan mo siya ng inch, kaya yung sinasabi sa Ephesians 4:27, once you give him an inch, a foothold, the devil will come into your lives. Pakikialaman niya, guluhin niya yung buhay mo. Then, ang isa sa paraan para mapaalis siya is, yun, ikumpisal natin kasalanan natin. I-renounce natin yung connection, yung mga ginagawa natin. I-renounce natin yung mga unholy ties doon sa mga ginagawa natin na sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Then, saka lamang tayo magkaroon ng deliverance. Saka lamang tayo magkaroon ng kalayaan. So, yan mga kapatid. At isa pa mga kapatid, itong sinasabi ko sa inyo is hindi ito haka-haka. Official teachings po yan ng simbahan mga kapatid sa Catechism of the Catholic Church 2116 and then number 2116 and then Catechism number 2117 and then doon sa kanyang what we call this, sa kanyang summary sa Catechism number 2138, sabi doon, sinasabi niya, superstition is a total departure from the worship of the true God. So you see, ang bigat, di ba? So yung sabihin, if you are engaging into a superstition, whatever kind it is, mga kapatid, anumang klase yan, that is a total departure to a worship of a true God. Departure, di ba? Yan yung pagtalikod mo, pag-alis. Total ba? Grabe yung term na ginamit, total. Total, pag sinabing total, absolute. Kaya, akala mo, tapos pag may nangyari sa'yo, sasabihin mo, bakit ako pinabayaan ng Diyos? Samantala, yung ginawa mo ay umalis ka sa Diyos. Kaya nga kung totoong Katoliko ka, hindi pwede na yung negosyo mo, mayroon ka ng Santo Niño na may Sacred Heart of Jesus ka na, kung anong mga sacramentals na meron ka na, pero may katabi pang dragon, may katabi pang palaka, may katabi pang pusa. Sino ba talaga? Yun yung sabi ko sa inyo, hindi pa kialamero si Lord. Hindi magpilit ang Panginoon. So once na ginagawa natin yun, we are allowing the devil na kumilos sa buhay natin. Whether you like it or not. Di ba? Lalo na ngayon, yung mga sacramentals, kahit yung mga sacramentals natin, maraming mga sacramentals na contaminated na, nako-contaminate. Katulad ng Santo Niño di Suerte. Hindi siya, ang Santo Niño di Suerte, mga kapatid, hindi siya approved ng simbahan. Pag sinabing swerte is luck or it happens by chance. So kung pinagpala ang tindahan mo because may Santo Niño di Suerte ka, Santo Niño di Suerte, ay swerte ako. Parang it just happened by luck, by chance. Instead na sabihin natin, mapalad ka, pinagpala ka, ibig sabihin, you believe that it is a blessing. Since you believe it is a blessing, you believe there is a blesser. And that is God. Hindi yung object. Kaya yung Santo Niño di Suerte, mga kapatid, ay hindi po yan sanctioned or hindi po yan approved ng Catholic Church. Dapat kung meron man tayong Santo Niño is yung Santo Niño di Cebu, Santo Niño di Prague. Those are Santo Niños who are approved by the Church. Ngayon, meron nga mga nagbibigay, kung minsan di ko lang alam kung bakit o binalik sa chapel namin. Ang daming klase mga Santo Niño, yung green, mga kapatid. Yung green ba yun? Blue ba yung damit? Na ngayon nilalako. Na those are not approved ng simbahan. Kahit sabihin mo yung sacramentals yan, once na hinahaluan mo ng superstition, ay magiging rin yan yung magiging tendency na nagiging doorway ng demonyo sa buhay mo. Napakinggan niyo si Brother Wendell Talibong, yung mga video niya, meron siyang isisinyer na patungkol dyan.
na yes, sa una, pero ang demonyo hindi magbibigay na walang kapalit. So, ano pipiliin natin? So, kaya let us be aware, let us beware of that, mga kapatid. Kung may mga ganun tayong object, kalimbawa may mga yung okay. May mga halimbawa, mga kapatid, is meron tayong may mga sacramentals, especially Saint Benedict na sacramentals. Alam nyo ko, especially kapag mga sacramentals, better na dapat ma-exorcise yan bago ma-bless dapat. Maganda yung mga Catholic exorcist ang kasi ang ginagawa nilang prayer, i-exorcise mo yung object na yan, baka na-contaminate yan, and then saka i-bless. Yun yung proper. Okay? So kasi kayo minsan, kahit mga Benedictine, lalo na si Saint Benedict, maraming, lalo na yung mga order sa Lazada, di ba? May mga bulky na Saint Benedict. May mga sacramentals tayo na ginagamit sa anting-anting. Once na nag-resort ka na sa anting-anting, those are also the doorway of the devil into your lives, mga kapatid. Paano ko manasabi yan? Ako, hindi nyo ako nagsasabita ako niyan kasi karanasan ko yun. Dati miyembro ako ng Pulahan from 1987 to 1995. Ang dami kong anting-anting, mga kapatid. Dati pumunta ako sa Diocese ng Marbel, bumibili ako ng image ng Sacred Heart of Jesus. Ang halos isang bulk yan, grabe, sobrang dami yung ko. Tinitingnan tuloy ako ng taga-opisina, bakit sobrang dami, tapos pahaba ang buhok ko. Natural. Yun ginagawa namin, pinapang cover namin doon sa mga kwentas namin makakapal. Tapos dami kami mga Latin-Latin, yung hose na ginagamit pang mga construction. Ano na yun, ginagawa namin dito, nilalagay namin sa baywang namin, minsan 6, 8 yun. Pinagdidikit-dikit namin, mga laman-laman yun, tapos may langis. Yung garapa namin, yung bote namin na BB oil dati, di ba? May BB oil na garapa. Parang bala ng Armalite yan, buong bewang namin. Ganun kadami yung anting-anting ko. Mga libro-libro pa ako dating ginawa, ganito kakapal. Parang, ano ba yun? Ang kapal. Parang ganito kakapal yung libro-libro ko, tapos ganito kalaki. Ng mga orasyon-orasyon. Then, paano ko napatunayan na yung espiritu nun at ang espiritu ng Diyos ay incompatible dun sa mga espiritu ng anting-anting. Kasi nung nag-prex ako, Paris Renewal Experience, nung nag-attend ako ng prex, sabi nung mga elder namin, sabi niya, mga kapatid, kapag meron kayong mga anting-anting, ay isurrender nyo yan. Kasi kung hindi, baka may mangyari sa inyo. Kasi marami na kaming karanasan. Merong ibang nag-levitate, merong ibang na-possess, merong ibang kung ano nangyari sa kanila. So, sinurrender ko yun yung panahon ng 1995 na sinurrender ko yung September 1995 yung mga anting-anting ko. And then yung mga naiwan sa bahay, binaon ko sa lupa. Though, dapat pala kapag meron kang ganun is may proper disposal ko yan. I-surrender mo sa exorcist, then may proper disposal yan. Then may prayer na isa-save doon bago i-libing or susunugin. And then after that is merong dapat i-break mo yung unholy ties mo doon, i-break mo yung consecration mo doon, then i-consecrate mo ang iyong sarili sa Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Ganun dapat, may mga proper yan. Kapag may mga anting-anting kayo, dapat i-surrender nyo sa isang exorcist na pare. Then may proper disposal dyan. Kahit yung mga sacramentals na ginagamit yung anting-anting, hindi ko lang alam kung pwede pa yan uli gamitin. Yung prayer of redemption, parang wala akong narinig ko na prayer of redemption ng object na ma-redeem yung isang object, then pwede siya uli magamit into a religious things. Hindi ko lang alam kung meron ganun. Okay? So, yun mga kapatid yung gagawin. Alam nyo, bakit sinabi ko sa inyo hindi compatible yung espiritu ng mga anting-anting?
at ng mga pamahiin na yan. Abay, nung after September, October, sponsoring class ako noon. Graduate ako ng FREX, sponsoring class ako. Ngayon, may part dyan na nagpipray kami ng Come Holy Spirit, ini-invoke yung presence ng Holy Spirit. At habang kumakanta kami ng Come Holy Spirit, kami, ang style namin, isawakan ng kamay. Ay, may iso kaming kasamaan sa choir na matatakutin, hindi yan pumipikit ng mata. Na habang kami kumakanta kami ng kamay, sabi niya, bakit parang dumuduyan-duyan yung hawakan? Tapos maya-maya may bumagsak. Tapos may kasunod uli, meron uli. Kasi nga hindi nila pinakinggan yung isurrender nila yung mga anting-anting nila. Matigas ulo nila, kala nila joke lang. So ang ginawa, nang bumagsak sila, dinala sila sa vigil room sa Quinary for Deliverance. Grabe yung reaction nila. So kung compatible yung spirit na taglay-taglay ng anting, it is of God, wala dapat violent reaction. Kaso lang nagkaroon ng violent reaction. Yung isang mama, dating tauhan ni Sadi, ni ICS, Sagrado Katiel Sadi, Sagrado Corazon Senior, member ng ICS. Ako, Sagrado Corazon Jesus ako dati Sa English, Sacred Heart of Jesus, ginagamit namin yung mga ganong pangalan, di ba? Yung isa naman, Sagrado Corazon Senior. Nung pinre-over niya, nasa harapan ko mismo, ang laking mama. Habang pinipray, gumaganon yung katawan. Bumabalya-balya ng ganon. Tapos maya-maya, bagsak. So, ibig sabihin, the spirit of that object that they have, yung mga anting-anting nila, hindi compatible sa espiritu ng Diyos. Kasi kung compatible, hindi sila magre-react. Amen? Kaya mga kapatid, yung mga object na yan, yung espiritu ng mga object na yan na sa inyong mga bahay, possibly, baka contaminated yan. Dapat ma-cleanse yan, ma-sanctify yan, dapat ma-exorcise at saka ma-bless yan. Tingnan nyo yung mga bahay nyo. Kahit sabihin mo sacramentals yan, pero baka ginamit yan sa anting-anting. Dapat ma-renounce yan or itanong nyo sa mga pari. Yung Santo Niño de Cebu nyo, Santo Niño de Suerte nyo, palitan nyo na ng Santo Niño de Cebu. Kapag gumagamit kayo ng ganyan that is syncretism, mga kapatid. Yun ay pagkakasala sa Diyos. Violation yan doon. Doon yan na sakop sa nasa sakop yan doon sa idolatry. Kasi kinoconsider mo na yung power mo at blessings mo galing doon sa object na yun. Kaya nafo-fall siya into idolatry. Exodus chapter 20 verse 3 to 5, violation yan doon. At narinig naman natin kanina, binanggit ko yung Catechism 2138. Catechism of the Catholic Church number 2138. It is a total departure from the true worship to a true God. So, tingnan nyo yung word na total departure. Intindihin nyo yan, mabigat na word yan. So maybe that is by now, mga kapatid. So, sana i-purify na natin yung pananampalataya nating Katoliko. Magiging totoo tayong Katoliko. Yung anak nyo, kapag binyagan, kahit pabinyagan nyo pa yung anak nyo, pero bago sa binyagan, hindi nyo inaalis yung mga pulsiras, pati yung unan-unan. Sana shout out sa mga katikista na dapat maituro din ito ng mga katikista na dapat bawal yan totally. Kasi labag yan sa katuruan ng simbahan, CCC 2116, 2117, and then 2138. Totally dapat. So, kaya huwag mong isisi sa Panginoon bakit ang buhay mo ay takbo ng buhay mo hindi maganda. Tapos isisi mo sa Panginoon, pero most possibly ito ay kagagawan mo nang inalaw mo na binigyan mo ng foothold or opening ang demonyo sa buhay mo. So maybe that is by now, mga kapatid, uli, paalala ko sa inyo para maintindihan nyo yung sinasabi ko, magbili kayo ng libro ni Father Jose Sequia. Yung mga libro niya, then meron niya yung bago si Father Wilson Cabading. Or di kaya i-search nyo sa YouTube yung AMOE, yung Archdiocese of Manila
Office of Exorcism. Yung mga video nila meron dyan sa YouTube. O di kaya si Father Darwin Gitgano at saka si Brother Wendell Talibong. So that is by now mga kapatid, but since we pray, we tackle these things about these things. Let us pray for this prayer. Join with me with this prayer. And then in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession, during the course of our discussion. And I ask you the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit, and may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In Jesus' name and in this place. Amen. Okay, prayer for protection. Lord Jesus, I ask you to protect our family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirit have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ. And I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your Holy Spirit, to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. So let's pray this prayer against retaliation. So dapat maging handa tayo lagi mga kapatid. Especially if we discuss these things. Lord Jesus Christ, in your love and mercy, for thy precious blood over us, so that no demon or disembodied spirit may retaliate against us. Mary, surround us with thy mantles, blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Michael, surround us with thy shield, so that no evil spirit will take revenge on us. Queen of Heaven and Saint Michael, send down the legions of angels under your command to fight off any spirit that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirits from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger of the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of Mary, the angels and the saints of heaven, be also granted to all our loved ones, those who pray for us and their loved ones, and that for thy glory's sake we may enjoy thy perfect protection. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom, my dear brothers and sisters. Thank you sa mga nanonood, nag-like, nag-share, at sa mga nag-follow. And may God bless us all. Amen. Signing out, my dear brothers.